Mga Lodi, pasensya na. Tagalog audio novel muna tayo ng Super Genes. Dito ay mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 61 hanggang Kabanata 70. Kabanata 61. Si Fang Mingquan ay labis na nalulumbay nitong mga nakaraang araw. Bilang isang reporter, siya ang namamahala sa isang programa tungkol sa God Sanctuary sa Skynet. Bagamat hindi ito labis na sikat, unti-unti itong nakakakuha ng atensyon at itinuturing siyang isang menor de edad na celebrity. Dahil sa isang desisyon ng pamunuan, siya ay inilipat sa isang malalayong planeta, ang Roca. Ang kanyang trabaho ay tinatawag na New Market Development, na sa katotohanan ay nangangahulugang siya ay itinaboy dahil siya ay nakaharang sa iba. Nauunawaan ni Fang Mingquan na ang kanyang programa ay nasa kamay na ngayon ng isang bagong graduate na kamag-anak ng isang board member. Dahil sa kawalan ng kaalaman, sinira ng bata ang programa at maraming tapat na manunood ang humihiling na ibalik si Fang Mingquan, ngunit wala itong nagbago. Malinaw na alam ni Fang Mingquan na hindi na siya makakabalik. Ang Planet Roca ay may kaunting mga yaman at malayo sa sentro ng ekonomiya, kaya talagang walang mga balita na dapat sakupin. Sa loob ng ilang buwan na narito siya, nasasayang ang oras ni Fang Mingquan sa pag-i-interview ng mga menor de edad na celebrity na nag-aakalang sila ay masyadong mataas ang tingin sa sarili, na lubos niyang kinamuhian. Paano ako makakalabas sa lugar na ito? Naglalakad-lakad si Fang Mingquan sa kalye, hawak ang isang maliit na metal na pitchel at paminsan-minsan ay sumisipsip ng alak mula rito. Kahit na siya ay nagagalit, patuloy pa rin siyang nakatingin sa paligid dahil sa kanyang propesyonal na ugali. Bigla, nagdilim at nagkaroon ng malaking pagsabog at apoy. Bilang isang mabuting mamamahayag, binuksan ni Fang Mingquan ang kanyang recording device. Isang Sierra aircraft. Nakita ni Fang Mingquan ang sasakyang panghimpapawid at nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Nagmadali siyang pumunta sa pinakamalapit na mataas na gusali habang patuloy na nagre-record gamit ang kanyang device. Di nagtagal, napansin din ni Fang Mingquan ang batang babae. Nang makita niya ang Shere na may gintong sungay na lumalabas sa sasakyang panghimpapawid, siya ay natuwa at nag-alala sa parehong oras. Natuwa siya dahil ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Ang pagbagsak ng isang Shere aircraft sa Planet Roca ay isang bihirang pangyayari. Dagdag pa, ang Shere na nasa loob nito ay isang aristokrata. Ito ang kanyang gintong tiket upang maging masikat na reporter. Ngunit sa parehong oras, nag-aalala rin si Fang Mingquan para sa kapalaran ng batang babae. Bilang isang propesyonal na mamamahayag, anuman ang kanyang pagnanais na sumigaw ng tulong, nanatili siyang tahimik at nagre-record at nag-upload ng lahat ng tapat. Ngunit nang makita ang Shere na sinasaksak ang kanyang katana patungo sa batang babae, nakita niya ang takot sa mukha ng bata at hindi niya mapigil ang sumigaw, may tumulong sa kanya. Ngunit walang sumagot. Ang rescue team ay hindi pa nakakarating, at kahit na mayroong may sasakyang panghimpapawid, mahirap itong iparada sa ganitong taas. Boom! Isang pares ng gintong pakpak ang sumulpat sa frame at isang martingale na figure ang kinuha ang batang babae sa kanyang bisig, habang ang kanyang isa pang kamay ay humawak sa talim ng Shere. Tumulo ang dugo mula sa katana, at parang tumigil ang puso ni Fang Mingquan. May nagligtas sa bata, bulalas ni Fang Mingquan. Si Hansen ay nagulat nang mahawakan niya ang talim ng katana. Ang kanyang Sacred Blood Armor ay hindi man lang nakapidyaw sa matalim na katana at ang kanyang palad ay nasugatan pa rin. Bagamat hindi malalim ang sugat, napagtanto niyang ang Shere na ito ay isang matigas na kalaban. Lumipad si Hansen pabalik ng ilang yarda, iwinagayway ang kanyang mga pakpak, karga ang batang babae sa isang braso. Bigla siyang nakaramdam ng lamig mula sa likuran at mabilis siyang lumingon. Ang Shere ay itinaas ang kanyang katana at handa nang saksakin si Hansen. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at umikot sa hangin, halos nakaiwas sa atake ng Shere. Tumalon ang Shere at tumapak sa pader, itinapon ang kanyang sarili kay Hansen. Mayroon ba siyang mga gene mula sa isang pulves? Naisip ni Hansen at lumipad patungo sa isang malapit na gusali, binasag ang isang bintana, at inilagay ang batang babae sa loob. Tiningnan ni Hansen ang loob ng silid at nakita na ito ay isang silid-aralan na may 12-dosenang mga bata sa loob, nanginginig sa sulok. Damn! Bago pa man makaisip ng solusyon si Hansen, nasa harapan na niya ang Shere na may hawak na katana, at handa nang saksakin siya. Maaaring umiwas si Hansen sa atake na ito, ngunit nang handa na siyang gumalaw, bigla siyang natigilan. Nasa likuran niya ang silid-aralan na puno ng mga bata. Kung siya ay umiwas, ang Shere ay papasok sa silid-aralan. Ang Shere ay nasa isang planetang pantao at walang paraan para mabuhay siya dito na may napakaraming kaaway sa paligid niya. Pipiliin niyang patayin ang lahat ng makakaya niya bago siya mamatay. Hindi kailanman hahayaan ni Hansen na makapasok siya sa silid-aralan.
Nakaharap sa katana, sumandal lang si Hansen sa gilid upang protektahan ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan habang sumusuntok sa mukha ng Shire. Nagulat ang Shire dahil hindi niya inaasahan na mananatili si Hansen sa kanyang pwesto. Kahit na hindi ginamit ng Shire ang lahat ng kanyang lakas sa atake na ito, ang kanyang katana ay tumama pa rin sa Sacred Blood Armor ni Hansen na nagdulot ng tunog ng pag-i-score ng talam sa buto. Sa parehong oras, tumama rin ang kamao ni Hansen sa mukha ng Shire na nagtulak sa kanya na yumuko pabalik. Ang materyal ng maskara ng Shire ay gawa sa napakatibay na materyal at hindi nasira sa suntok ni Hansen. Nahawakan ng Shire ang alloy framework sa pader gamit ang kanyang mga daliri sa paa at bumalik upang abutin ang katana na nakabaon sa balikat ni Hansen. Dahil ayaw niyang ibalik ang katana, hinarang ni Hansen ang kanyang palad gamit ang isang kamay at sinuntok ang lalamunan ng Shire gamit ang kanyang kabilang kamay. Gumanti ang Shire ng suntok sa dibdib ni Hansen. At hindi nagtagal, naging isang santukan na ang labanan. Ilang sandali lang, nagsimulang magdugo si Hansen. Bakit hindi siya umiwas? Dahil kaya siyang lumipad, maaari sana siyang umiwas sa mga atake. Nagtataka si Fang Mingquan. Ibinabahagi niya ang kanyang iniisip sa mga manunood na nanunood sa webcasting ni Fang Mingquan. Kabanata 62. Ang bagong programa ni Fang Mingquan ay hindi pa masyadong sikat, ngunit mayroon pa ring ilang mga lumang tagahanga na sumubaybay sa kanya dito. Nang makita nilang naka-webcast, marami sa kanila ang piniling manood. Nang makita nilang ang Shire ay handang patayin ang batang babae, lahat sila ay nananalangin na sana ay may makapagligtas sa kanya. At nang lumabas si Hansen, sila ay labis na natuwa. Ngunit hindi nila naintindihan kung bakit hindi umiwas si Hansen sa katana at sa gayon ay nawala ang kanyang bentahe. Maaari sana siyang umiwas dahil kaya niyang lumipad. Bigla, napagtanto ni Fang Mingquan ang isang bagay at nakatuon ang lente sa likod ni Hansen. Bigla ang nakita ng lahat na ang silid ay isang silid-aralan na may 12 ng mga batang nanginginig sa sulok nito. Nauunawaan ni Fang Mingquan at ng mga manunood kung bakit hindi umiwas si Hansen. Kung siya ay umiwas, makakapasok ang Shire sa silid-aralan at magdudulot ng hindi maisip na pinsala. Bagamat nahadlangan ng Shire sa labas ng silid-aralan, si Hansen ay malubhang nasugatan sa balikat at patuloy na umaagos ang dugo, na nagdulot sa kanya na maging nasa pangkat ng mga talunan. Ngunit ito ay isang adult Shire na may gintong sungay. Kahit na siya ay hindi pa nag-practice ng anumang kasanayan, ang kanyang pisikal na lakas ay kasing lakas ng isang evolver, kung hindi man ay mas malakas pa. Dollar. Ito ay si Dollar. Nakilala ng mga manunood siya at nag-iwan ng maraming komento sa ilalim na nagpapaalala sa iba pang mga tao na ito ay si Dollar. Matagal nang nakilala ni Fang Mingquan si Dollar. Sa katunayan, siya ay nagtatrabaho sa pamamahayag. Ang video ni Hansen na dumaan sa Robot Channel ay talagang sumikat at napanood din niya ito. Dahil napanood niya ang video, alam niyang si Hansen ay hindi pa nagiging evolver habang ang kanyang kalaban ay tiyak na umabot sa antas ng isang evolver, kaya hindi ito isang patas na laban. Naging aware din ang mga manunood dito. Hindi ito maganda. Hindi pa nagiging evolver si Dollar. Makakaya-kaya niyang pigilin ang gintong horn Shire. Dollar, magtiis ka. Sana nandyan ako. Gusto kong tulungan siyang patayin ng Shire. Panipi tuldok panipi. Bang! Tumama si Hansen sa mukha. Bagamat siya ay may armor, ang kanyang ulo ay kumabog at ang kanyang mga mata ay naging bulag sa isang segundo. Nakaramdam siya ng kumikilos sa kanyang dibdib at muling nagsuka ng dugo. Malinaw kay Hansen na siya ay mas mahina kaysa sa Shire kahit na siya ay nag-transform sa Blood Slayer. Kung ang Shire ay hindi pa nasaktan ng labis, marahil ay hindi na siya makakatagal ng ganito katagal. Sa kabutihang palad, siya ay nag-practice ng Jad Esken sa loob ng mahabang panahon at nakakuha ng maraming Geno points na nagbigay daan sa kanya na makipaglaban hanggang ngayon. Bang! Sa tuwing sumusuntok si Hansen sa Shire, na ipipilit lamang niyang ipabuko ang katawan ng Shire, habang tuwing sumusuntok ang Shire sa kanya, tiyak na siya ay magdudugo. Ngunit alam ni Hansen na hindi siya maaaring umatras. Nakita ang galit sa mga mata ng Shire, alam ni Hansen na nakatingin ito sa mga bata sa silid-aralan. Gamit ang kanyang maringal na katawan upang harangan ang bintana, ilang beses na tumama ang mga suntok sa kanyang ulo. Bigla siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan at ibinagsak ang kanyang balikat patungo sa Shire, na nagbigay daan sa Shire na hilahin ang katana mula sa balikat ni Hansen. Ang dugo ay sumabog habang nahihila ang itim na talam. Die! Sigaw ng Shire habang siya ay sumaksak kay Hansen, parehong kamay sa katana at mga mata ay namumula. Isang nakakasakit na tanawin para kay Fang Mingquan at mga manunood ang makita ito. Ang mga pusong sensitibo ay hindi makatiis na panoorin. Step back.
Sinubukan mo na. Walang sisisi sa iyo, ilan ang nagsabi, dahil hindi nila kayang makita si Hansen na pinatay ng Shearer. Ngunit may kislap sa mata ni Hansen, pumakbang siya pasulong sa halip na paatras nang bumagsak ang katana, at tumalon siya patungo sa Shearer. Bagamat tumama ang katana kay Hansen sa kanyang ulo, dahil sa pinaikli ang distansya at ang katawan ng Shearer ay tumalbog sa gitna ng kanyang pagsaksak, hindi mataas ang bilis ng katana, at sinira lamang nito ang helmet ni Hansen at nag-iwan ng mababaw na sugat sa kanyang anit. Nang hindi nagpost, iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at lumipat sa likod ng Shearer. Mahigpit niyang nilock ang Shearer gamit ang kanyang sariling katawan sa hangin upang hindi makagalaw ang Shearer. Ang Ghost Hunt ay gumana ng maayos, nagawa ni Hansen na i-lock ang Shearer na may mas malaking lakas kaysa sa kanya. Alam niyang malapit na ang oras ng kanyang shapeshifting at malamang na mag-suffer siya ng permanenteng pinsala kung lumampas siya sa limitasyon ng oras, kaya't si Hansen ay tumumbling pabaligtad na may Shearer na nakakulong sa kanyang mga bisig at tumalon, pabilis patungo sa lupa habang ang kanyang mga pakpak ay gumagalaw. Ikaw ay baliw, sumigaw ang Shearer, sa takot sa kanyang boses. Sa sandaling ito, ang lahat ng nakakakita nito ay naguluhan at ang mga komento sa online ay huminto. Sinundan ng lente ni Fang Mingquan ang gintong meteor na mabilis na bumabagsak patungo sa lupa. Dahil sa mga gusali na hamarang sa tanawin, nawala ang gintong meteor sa ika-6 na palapag ng gusali. Ang tanging narinig ay isang malakas na tunog na sinundan ng katahimikan. Matapos ang mahabang panahon, isang bagong komento ang lumitaw, $. Pagkatapos ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga komento na naipost ng napakabilis na ang mga salita ay naging malabo. Hindi na naglaan ng oras si Fang Mingquan upang suriin ang mga komento, siya ay desperadong tumakbo patungo sa lugar kung saan bumagsak si Hansen. Makakatiyak siya na ito ang pinakamabilis na takbo na nagawa niya sa kanyang buhay. Pagdating ni Fang Mingquan doon, mayroon ng maraming tao. Ang Shearer ay nasa sahig na may mga pandilid na nakabaluktot at may mga bitek sa pavement na gawa sa high-tech na materyales. Ngunit hindi niya nakita ang marangel na gintong figure dito. $. Hindi namatay si $. Saan siya napunta? Habang ang mga komento ay naipost sa ilalim ng webcasting, si Fang Mingquan ay tumingin sa paligid at nagtanong sa mga tao sa paligid at walang nakakita kay $. Ang lugar ay nasa isang eskinita at walang tao dito bago sila bumagsak. Kabanata 63. Hindi natagpuan ni Fang Mingquan si $. At huminto sa paghahanap. Bumalik siya sa kanyang studio na puno ng kasabikan at nagsimulang i-edit ang mga kuha na nakuha niya. Ang aking kinabukasan ay nakasalalay sa video na ito. Nagpuyat si Fang Mingquan sa pag-edit ng footage. Ito ay tiyak na isang eksklusibong headline. Sa webcasting kagabi, tiyak na magiging viral ang na-edit na video. Ang pagnanais para sa tagumpay at paghanga kay $. Ang nag-udyok sa kanya na mabilis na i-edit ang video. Naisip ni Fang Mingquan na ito ang kanyang pinakamagandang gawa mula nang siya ay maging mamamahayag maraming taon na ang nakararaan. Sa Skynet, nakita ni Fang Mingquan ang maraming mensahe na nagtatanong tungkol sa webcasting kahapon. Noong panahong iyon, nawalan ng kuryente at walang gumaganang monitoring camera. May ilang individual na sinubukang i-film ang insidente, ngunit ang kanilang mga kuha ay mula sa masamang anggulo o masyadong malabo, at hindi maihahambing sa kanyang propesyonal na gawa. Huminga ng malalim si Fang Mingquan, pinangalanan ang video na, ang nag-iisa, $. Ang aming angel, at pagkatapos ay pinindot ang upload. Matapos i-upload, hindi na tiningnan ni Fang Mingquan ang screen, kundi umupo at nagsindi ng sigarilyo. Patuloy siyang naninigarilyo at nanatiling tahimik. Hindi man lang tiningnan ni Fang Mingquan ang kanyang orasan dahil natatakot siyang malaman ng oras na ang pinakamahalagang bagay sa pamamahayag. Alam niyang kapag na-upload ang video, ang kanyang comlink ay tutunog, ngunit ang tagumpay ng kanyang video ay nakadepende sa kung gaano katagal bago tumunog ang comlink. Kung ito ay tumagal ng kalahating oras, nangangahulugang ito ay pambihira. Kung ito ay tumagal ng 1 oras, marahil ito ay sapat na. Kung ito ay tumagal ng higit sa 1 oras at kalahati. Narinig ni Fang Mingquan ang tunog ng ringtone habang siya ay nagbibilang pa. Bigla siyang tumayo at nakatingin sa kanyang comlink sa mesa. Isang pamilyar na numero ang kumikislap sa screen nito. 88 minuto at 43 segundo. Mahigpit na pinigan ni Fang Mingquan ang kanyang mga kamao at ngipin sa kasiyahan, niyuyurakan ang pakete ng sigarilyo sa kanyang kamay. Nagsimula lamang na kumalma si Fang Mingquan pagkatapos ng 3 minuto. Hindi pinansin ang tumutunog na comlink, humiga siya sa sopa at pinanood ang pagring nito habang siya ay naninigarilyo. Nasiyahan siya sa pakiramdam na ito dahil sa mga pagkakataong tulad nito lamang siya nakakaramdam ng buhay.
Ang nag-iisa, Dollar ang aming angel, ay walang voiceover at wala pang 3 minuto ang haba. Nagsimula ito sa batang babae na halos mahulog. Ang kanyang takot na mukha na may mga luha, ang kanyang mga mata na nakabukas ng malaki, at ang kanyang mga kamay na may dugo ay agad na humatak sa atensyon ng mga tao. Sa susunod na sandali, habang ang mga tao ay nag-aalala pa sa panganib na kinakaharap ng batang babae, lumabas mula sa sasakyang panghimpapawid hindi ang kanyang tagapagligtas kundi ang mismong kamatayan. Nang itinaas ng Shere ang kanyang katana patungo sa batang babae, walang sino man ang nakapagpigil sa kanilang galit at kawalang pag-asa. Bigla, isang gintong figure ang lumitaw sa eksena. Ang malalaking gintong pakpak ay tila pag-aari ng isang anghel. Nang ang batang babae ay kinuha sa kanyang malakas na bisig na natatakpan ng gintong armor at ang katana ay nahadlangan niya, lahat ay labis na natuwa, ang kanilang mga mata ay napuno ng luha. Ang mga sumusunod na eksena ay maingat na na-edit, nagpalitan ng mga suntok ang Shere at si Hansen at sinira ni Hansen ang isang bintana upang madala ang bata sa isang silid. Ang Shere ay panggulo kay Hansen, ngunit hindi umiwas o umatras. Ipinakilala ni Fang Mingquan ang eksena ng 12-12 ng mga estudyanteng nanginginig sa silid-aralan dito upang maunawaan ng lahat kung bakit pinili ni Hansen na manatili doon. Pinabuti ni Fang Mingquan ang mga eksena ng laban at binigyang diin ang kawalang kasakiman at katapangan ni Hansen. Tinanggal din niya ang mga eksenang hindi gaanong kahanga-hanga. Bagamat si Hansen ay miserable at mas mahina kaysa sa Shere, sa video ay tila ito ay isang hindi magandang pagkatalo lamang. Ang huling eksena ay ang mapanganib na pagbagsak. Ang buong video ay napaka-smooth. Sa mga masigasig na background music na idinagdag ni Fang Mingquan, lahat ng manunood ay gustong labanan ang Shere kahit na nangangahulugang panganib sa kanilang mga buhay. At ang mga babaeng manunood ay nababalutan ng luha matapos mapanood ang video. Talagang sumikat ang video na ito. Sa loob lamang ng ilang oras, alam na ng buong alyansa ang tungkol dito. At ang mga hits ay umabot na sa ilang daang milyon. Isang malakas at brutal na Shere aristokrate, isang gintong anghel, at ang maliliit na mukha na puno ng takot ay bumuo ng isang kwento na humantig sa bawat manunood sa loob ng wala pang 3 minuto. Ang pangalan ni Dollar ay sikat na ngayon sa buong alyansa dahil ang video na ito ay mas popular kaysa sa video ng Robot Channel na talagang may mga limitasyon. Mga lalaki at babae, bata at matanda, lahat ay nakatulala sa video na ito, at si Dollar ay naging mas tanyag kaysa sa 10 chosen sa taong ito. May tapang ang batang ito, tulad ko noong ako ay kasing edad niya. #K ang mga Shere. Mga kawawang bata, maswerte sila dahil may anghel na nagbabantay sa kanila. Dollar, ikaw ang aking nag-iisa. Dollar, ikaw ang aking anghel. Mas maraming tao ang nag-aalala sa buhay at kamatayan ni Dollar dahil ang video ay hindi kasama ang resulta at nagtapos sa isang malakas na tunog mula sa pagbagsak. Lahat ay nag-aalala kung namatay ba sina Dollar at ang Shere, ngunit hindi balak ni Fang Mingquan na ilabas iyon dahil tiyak na may iba pang mga reporter na nakasulat na tungkol dito at wala namang magiging pagkakaiba kung isusulat niya iyon. Samantala, ang bayani ay nanunood din ng video na na-edit ni Fang Mingquan. Kabanata 64. Talaga ba ako yan? Hindi makapaniwala si Hansen na napakaganda ng kanyang itsura. Ang paraan ng pag-edit ng video ay nagpasimulang mamula ang kanyang pisngi. Noong panahong iyon, ginagawa lamang niya ang makakaya niya upang matulungan ang mga bata. Bagamat ang pagbagsak sa huli ay mukhang nakalulungkot, sa katotohanan ay nagawa niyang itulak ang Shere mula sa kanya at lumipad palayo nang malapit na silang bumagsak. Hindi ito kasing peligroso gaya ng hitsura nito. Ang Shere ay labis nang nasugatan at namatay mula sa pagbagsak. Alam ni Hansen na siya ay nagkaroon lamang ng swerte. Kung ang Shere ay hindi pa labis na nasugatan, marahil ay tumakas siya o namatay na. Habang gumagalaw ang kanyang katawan, labis pa rin ang sakit kaya't nahirapan si Hansen na huminga. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito masyadong masama dahil wala namang nasugatang mahahalagang organ. Matapos uminom ng ilang gamot, siya ay dahan-dahang bumubuti. May nakuha rin si Hansen mula dito. Ang katana na pag-aari ng Shere ay dinala niya pauwi na mas mahusay kaysa sa mga armas na gawa ng tao. Mas advanced ang mga Shere sa paggawa ng mga alloy na armas kaysa sa mga tao. Matagal nang narinig ni Hansen na ang mga katana ng Shere ay kahanga-hanga. Kahit ang mga Blackhorn Shere ay gumagamit ng mas mahusay na mga katana kaysa sa Z-Steel na armas. Ngayon, ang hawak ni Hansen ay isang katana mula sa isang gintong Horn Shere na dapat ay ang pinakamaganda sa lahat. Walang ibang produkto na kasing antas nito. Ipinakita ni Hansen ang katana at naramdaman na ito ay nakakatakot na matalim at tila kayang putulin ang hangin.
Hindi na naglakas loob si Hansen na subukan ang katana sa anumang armas dahil alam niyang mas matalas ito kaysa sa kanyang Z-Steel Dagger. Ang video ay napakalawak na kumalat kaya't nag-alala si Hansen na baka makilala ng mga tao ang katana at sa gayon ay makilala siya bilang dollar. Kaya't nagpa siyang gumawa ng ilang pagbabago sa katana, na pangunahing pagbabago ay ang kulay nito. Spray painted niya ang katana sa gintong kulay upang magmukhang gawa ito sa tanso. Umorder din siya ng murang ngunit magarbong sheath sa Skynet upang hindi malaman ng sino man na ito ay isang katana ng Shirei kapag nasa sheath ito. Sa katunayan, hindi talaga balak ni Hansen na gamitin ito sa harap ng iba. Ito ay mga pag-iingat lamang na kanyang ginawa. Nais din sanang palitan ni Hansen ang hilt ng katana upang mas hindi ito makilala, ngunit hindi niya natanggal ang hilt. Gayunpaman, nakakita siya ng isang bead na nakabaon sa hilt at kinuha ito. Sa kanyang pagkabigla, ang bead ay hollow. Sa loob ng bead, mayroong isang maliit na memory chip. Ipinasok ni Hansen ang chip sa kanyang device, sinusubukang alamin kung ano ang nakatago doon. Ang hindi niya inaasahan ay mayroong naka-record na martial art ng Shirei sa chip na tinatawag na Bladestorm. Ang paglalarawan ay nagsasabing ito ay ang top secret ng isang aristokratikong pamilya ng Shirei. Makakaaral ba ang isang tao ng martial arts ng Shirei? Tanong ni Hansen. Matapos suriin ang Bladestorm, nakumbinsi siya na maaari niyang matutunan ito basta't mataas ang kanyang antas ng pisikal na kakayahan. Nagsimula si Hansen na subukan at sanayin ang Bladestorm at hindi siya nakatagpo ng masyadong hadlang, na nangangahulugang ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa kinakailangang antas para sa Bladestorm. Ang Bladestorm ay tila mga kasanayan sa armas, ngunit maaari ring gamitin ng walang armas. Ang susi ay ganap na tuklasin ang mga potensyal ng sariling katawan upang makapagbigay ng mabilis at malalakas na atake. Kung ang isang tao ay naging bihasa sa Bladestorm, maaari niyang ilunsad ang mga atake gamit ang anumang bahagi ng kanyang katawan. Hindi pa nakabawi si Hansen sa sandaling iyon, kaya't hindi siya bumalik sa God's Sanctuary at nanatili sa bahay na nag-e-ensayo ng Bladestorm. Si Lin Beifeng lamang ang tumatawag araw-araw upang tanungin kung kailan siya babalik sa Steel Armor Shelter at magsisimulang manghuli. Si Qin Zuan ay nag-isip na siya ay nagtatago mula sa Son of Heaven, kaya hindi siya tumawag. Sinuri ni Hansen ang kanyang tumutunog na comlink at si Lin Beifeng na naman ito. Nag-atubiling siya bago ito sinagot. Hansen, bakit hindi ka pa bumabalik sa God's Sanctuary? Naghihintay ako sa iyo, wika ni Lin Beifeng. Ni hindi binuksan ni Hansen ang video chat dahil labis siyang nalulumbay sa pakikinig lamang sa boses ni Lin. Hindi ako nagtatago sa iyo. Ang totoo ay kasalukuyan akong naghahanda para sa isang malaking kampanya, sabi ni Hansen ng may misteryo. Ano ang klaseng kampanya ang nasa isip mo? Isama mo ako, sabi ni Lin Beifeng na puno ng sigasig. Hindi ko isasupubliko ang mga detalye ngayon, ngunit tiyak na makakapanghuli tayo ng mga mutant na nilalang. Totoo ang sinasabi ni Hansen. Plano niyang pumasok sa Dark Swamp sa lalong madaling panahon matapos siyang makabawi. Hindi niya masisiguro ang mga sacred blood creatures pero tiyak na magkakaroon ng mga mutant na nilalang. Hansen, isama mo ako, nagmamadaling sinabi ni Lin Beifeng. Kasama ko ang iba sa ito, kaya ang mga miyembro ng koponan ay tiyak na hindi ako makakapagdagdag ng sinuman, pinanatili ni Hansen ang suspensyon kay Lin bago siya nagpatuloy. Ngunit kakailanganin ko ang ilang pera kamakailan, at kung makakapagbigay ka sa akin ng ilang Z-Steel arrows na may 5% ng Z-Steel, ay padadalo ko sa iyo ang bahagi ng aking bahagi ng mga nahuli, at hindi ito magiging mas mababa sa isang buong mutant na nilalang. Mahusay. Ay padadalo ko sa iyo ang mga palaso kaagad, tugon ni Lin Beifeng nang walang pag-aalinlangan. Sandali, abala ako sa ngayon. Ihanda mo lang ang mga palaso at makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag handa na ako, sabi ni Hansen. Deal na iyon. Huwag mong bawiin ang iyong mga salita, pakiramdam pa rin ni Lin Beifeng na hindi siya sigurado. Makakatiyak ka na makukuha mo ang iyong bahagi. Si Hansen ay nag-aalala kung saan siya makakakuha ng magagandang palaso. Ngayon na si Lin Beifeng ay handang magbigay sa kanya, siya ay handa na. Ito ay kapwa kapakipakinabang. Bibigyan niya si Lin ng ilang karne ng mutant na nilalang kapag siya ay bumalik. Sa pinakamasamang senaryo, kung hindi siya makakahuli ng anuman, maaari pa rin niyang gawing mutant na nilalang ang anumang nilalang gamit ang itim na kristal sa loob ng ilang araw at bayaran si Lin sa pamamagitan nito. Nagpahinga si Hansen sa bahay sa loob ng 12 araw bago siya ganap na nakabawi. Habang siya ay nagpapahinga, wala siyang ginawa kundi ang sanayin ang Jadesken at Bladestorm. Sa wakas, nakapagsimula na siyang gamitin ang Bladestorm. Kabanata 65.
Bago mag-teleport si Hansen papunta sa God Sanctuary, tumawag si Chin Zuan upang hilingin na pumunta siya sa teleport station. Nang makarating si Hansen sa istasyon, binigyan siya ng malamig na tingin ni Yang Manli at dinala siya sa opisina ni Chin Zuan. Si Chin Zuan ay abala sa pag-aasikaso ng ilang mga bagay nang dumating siya, kaya kinailangan ni Hansen na umupo sa gilid at maghintay. Matapos ang lahat ng kanyang ginagawa, tiningnan ni Chin Zuan si Hansen at sinabi, plano kong irekomende ka sa Black Hawk Military Academy. Irekomende ako sa Black Hawk Military Academy. Hindi sigurado si Hansen sa ibig niyang sabihin, dahil ang isang tao ay maaaring mag-apply sa mga military school ng mag-isa at kumuha ng pagsusulit, hindi na kailangan ng rekomendasyon. Alam ni Chin Zuan ang iniisip niya at nagpatuloy, ang Black Hawk Military Academy ay may mga espesyal na kota bawat taon para sa mga dalubhasa sa archery. Ngunit kahit ang mga espesyal na recruit na estudyante ay kailangang pumasa sa entrance exam at matugunan ang ilang mga kinakailangan. Magaling ka sa archery kaya okay lang kung kulang ka sa fitness. Kaya't plano kong irekomende ka. Ang pagpasok sa military school sa maagang edad at pagdaan sa formal na pagsasanay ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Nag-iisip si Hansen kung ano ang sasabihin upang tanggihan si Chin Zuan. Sa isang banda, hindi siya interesado sa pagpasok sa mga military school. Sa kabilang banda, kailangan niyang umalis sa Planet Roca kung tatanggapin siya sa Black Hawk. At hindi niya kayang iwanan ang kanyang ina at kapatid. Ngunit napansin ni Hansen na masigasig si Chin Zuan na makapasok siya sa isang military school. Kung hindi siya magbibigay ng makatwirang paliwanag, marahil ay hindi siya bibitaw sa usapin. At dahil mabuti ang kanyang intensyon, nakaramdam din ng obligasyon si Hansen na magbigay ng paliwanag. Station Master, napakabait ninyo, ngunit mayroon na akong ideal na military school sa isip at natatakot akong kailangan kong tanggihan kayo, nakakunot ang noo ni Hansen. Oh, anong military school ang nasa isip mo? Mausisa at nagulat na tanong ni Chin Zuan dahil sa biglaang pagganyak niya. Gusto kong mag-apply sa Roca Military School, sagot ni Hansen, itinuturo ang kanyang dibdib. Parehong napatingin sa kanya sina Chin Zuan at Yang Manli na para bang isang tanga. Mahigpit na sinabi ni Yang Manli, ang Black Hawk ay nasa top 50 sa alyansa at inihahambing mo ito sa Roca Military School na hindi man lang kasama sa top 1,000. Nagpayo si Chin Zuan, Hansen, dapat mo talagang pag-isipan ito. Ang Roca Military School ay hindi katumbas ng Black Hawk, maging sa faculty o sa mga pasilidad. Hindi ka man lang makakapag-ensayo ng pagpapatakbo ng mga warframe at warship sa Roca Military School at wala kang magagaling na coach sa martial arts. Kung makakagraduate ka sa Roca Military School, wala kang magandang kinabukasan sa hukbo. Bakit mo gustong gawin iyon? Mapait na ngumiti si Hansen, hindi niya masasabi kay Chin Zuan na gusto niyang pumasok sa Roca Military School dahil malapit lang ito sa bahay. Sabi ni Yang Manli, hindi ka kwalipikado na ma-recommend ng Station Master, ngunit nilabag niya ang mga patakaran para sa iyo dahil may nakita siyang maganda sa iyo. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Handa nang sumagot, narinig ni Hansen ang pagkatok sa pinto. Station Master, handa na ang data analysis ninyo. Mahusay, ipadala mo na. Binuksan ni Chin Zuan ang isang smart device at nagpakita ang isang video. Tiningnan ni Hansen at bahagyang nagulat dahil ang video ay ang kanyang laban sa gintong Horn Shire. Gayunpaman, hindi ito ang na-edit na bersyon, kundi ang orihinal na footage ni Fang Mingquan. Isang komprehensibong data analysis ang ginawa at ang bawat galaw ni Dollar at ng Shire ay sinamahan ng detalyadong real-time combat stats kabilang ang agility, punching speed, critical strike, at damage. Mayroon ding eksena ng patay na Shire sa huli. Nang matapos ang pagpapakita, tinanong ni Chin Zuan si Yang Manli, ano ang tingin mo kay Dollar? Tanga, tugon ni Yang Manli. Si Hansen, na lihim na ipinagmamalaki at handa na para sa mga papuri ni Yang Manli, halos masamid sa kanyang sariling laway. Ipaliwanag mo, tila hindi nagulat si Chin Zuan. Sabi ni Yang Manli, ang lakas at bilis ni Dollar ay napakaganda. Kahit na hindi natin alam ang kanyang eksaktong fitness rating, siya ay tiyak na kabilang sa mga top sa First God Sanctuary kapag nag-transform siya. Gayunpaman, ang kanyang lakas at bilis ay mas mahina pa rin kaysa sa Shire. Maaari nating tansyahin na siya ay namatay na ng 1,000,000 beses kung hindi pa labis na nasugatan ang Shire. Tumanggaw si Chin Zuan, sumasang-ayon kay Yang Manli. Nagpatuloy si Yang Manli, ang mga pakpak ni Dollar ay mukhang advanced na Flying Beast Soul. Batay sa kanyang bilis, malamang na ito ay isang Sacred Blood Beast Soul. Gamit ang ganoong Flying Beast Soul, isang fleet-footed shape-shifting Beast Soul, at mahusay na bilis, siya ang ideal na archer.
Dapat siyang magpana mula sa malayo sa halip na makipaglaban ng isang hanggal na santukan. Ngumiti si Chin Zuan, tama ka. Ngunit ito ay isang emergency at mukhang hindi magaling si Dollar sa archery. Hindi pa siya kailanman gumamit ng pana at palaso at palaging nakikipaglaban ng harapan, ang kabaligtaran ng isang ito. Alam niyang manly na tinutukoy ni Chin Zuan si Hansen at sinabi, kung magiging archer si Dollar, siya ang magiging pinakamahusay na archer sa First God Sanctuary. Ang kanyang bilis ng paggalaw at paglipad ay makakatulong sa kanya na mapanatili ang distansya mula sa kaaway, at ang kanyang lakas ay magbibigay daan sa kanya na magpana ng mabilis at malalakas na palaso. Kaya't siya ay magiging perpekto. Hindi binanggit niyang manly si Hansen. Tila, hindi niya iniisip na maihahambing si Hansen kay Dollar. Bukod dito, maaaring iniisip niyang manly na medyo hanggal ang paraan ng pakikipaglaban ni Dollar, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay isang kagalang-galang na tao, hindi tulad ni Hansen, na isang duwag na may ilang talento. Bumantong hininga si Chin Zuan, sa kasamaang palad, nagkaroon ng brownout sa lugar dahil sa pinsalang dulot ng Shire aircraft, kaya wala kaming nakuha na makakapagbunyag ng pagkakakilanlan ni Dollar. Bagamat mayroon kaming blood sample ni Dollar, mabilis na nagbabago ang genes ng lahat sa mga panahong ito habang nakakakuha sila ng genopoints. Kaya't, sa paghahambing ng DNA sa sample at sa aming database, halos imposible na malaman kung sino siya. 2 beses na siyang lumitaw sa Planet Roca. Marahil hindi ito isang pagkakataon, naisip niyang manly at nagmungkahi. Sinuri ko na ang populasyon sa Planet Roca, at walang sino man ang tumutugma sa profile. Ang Roca ay isang 50-year commercial planet lamang. Napakababang posibilidad na may isang tulad ni Dollar na nakatira doon, mas mababa pa kaysa sa panalo sa loterya, iling ni Chin Zuan. Lihim na nakahinga ng maluwag si Hansen dahil hindi na-associate ng dalawa ang walang ambisyon na si Hansen kay Dollar. Natatakot siya na baka maalala nila ang Purple Winged Dragon dahil sa mga pakpak, ngunit ang kanyang pag-iingat ay napatunayang hindi kinakailangan. Ang mga pakpak ng Beast Soul ay hindi magkapareho sa mga pakpak ng Dragon, at natatakpan din ito ng itim na Beetle Armor, kaya mahirap na i-associate ang dalawa. Kabanata 66. Humiling si Chin Zuan kay Hansen na pag-isipan ng mabuti ang Black Hawk dahil makikinabang siya ng malaki mula sa karanasang iyon. Umalis si Hansen sa opisina ni Chin Zuan na nag-iisip, talagang napakabait ni Chin Zuan, ngunit paano ko maiiwan ang aking ina at siyan ngayon? Bago ako umabot sa 20 anyos at kailangan ng magsundalo, kailangan kong umuwi ng patuloy at alagaan sila. Sa ngayon, kailangan kong kumita ng sapat na pera upang kapag umalis na ako sa hukbo, makakapamuhay sila ng maayos ng walang alalahanin. Pagdating niya sa bahay, nakipag-ugnayan si Hansen kay Lin Beifeng at humiling na ipadala ang mga Z-Steel arrows. Gusto niyang pumunta sa Dark Swamp sa lalong madaling panahon, at bukas na iyon. Sa huli, ang pagpapabuti ng kanyang pisikal na kakayahan ang kanyang pangunahing prioridad. Tama siyang manly tungkol sa katotohanan ang mga Beast Soul na pag-aari niya ngayon ay gagawin siyang mahusay na archer. At sa ngayon, ang labis niyang kailangan ay isang magandang Beast Soul arrow. Senador, mayroon akong 10 sniper arrows na may 5% ng Z-Steel. Pakiusap, kunin mo ito. Ipinakita ni Lin Beifeng ang isang kahon ng 10 sniper arrows sa harap ni Hansen. Kukunin ko ang 2 at ibabalik ko sa iyo kung makakakuha ako ng mga ito, sabi ni Hansen. Kunin mo na lahat. Maaari mong ibigay sa akin ang mas malaking bahagi ng karne ng mutant na nilalang bilang kapalit, mas mabuti kung mayroong sacred blood meat, ngumiti si Lin Beifeng at sinabi. Huwag kang maging ganid. Ang kaya ko lang ibigay ay marahil isang mutant na nilalang. Maaari mong kunin ang natitirang mga palaso pabalik. Kinuha ni Hansen ang 2 palaso at itinulak ang natitira pabalik kay Lin Beifeng. Senador, kunin mo na lahat. Maaari mong ibalik sa akin pagkatapos. Wala itong halaga sa akin. Hindi mo ba alam kung anong negosyo ang ginagawa ng pamilya ko? Matigas na sinabi ni Lin Beifeng, inaalok muli si Hansen ng mga palaso. May mga Z-Steel mines ang pamilya mo. Tumingin si Hansen kay Lin Beifeng na nagulat. Umiling si Lin Beifeng, wala kaming Z-Steel mines, ngunit mayroon kaming ilang pakikipagtulungan sa mga grupo na gumagawa ng Z-Steel alloy. Mayroon kaming minahan ng isang bihirang mineral na kinakailangan upang itaas ang porsyento ng Z-Steel sa 7 o higit pa. Napakamahal ng mineral na ito at laging kailangan ito ng mga grupong iyon, kaya't binibenta nila sa akin ang mga Z-Steel weapons sa production cost. Hindi ito masyadong mahal sa akin, at huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap. Ang galing mo, nag-thumbs up si Hansen kay Lin.
Umiling si Lin Beifeng at sinabi, sa katunayan, maganda ang Z-Steel alloy para sa malakihang gamit ng militar, ngunit masyadong mabigat para sa mga individual. Halimbawa, ang Z-Steel armor ay may mahusay na depensa ngunit ang bigat nito ay nakakaapekto sa bilis at tibay ng isang tao. Kung ikukumpara sa mga Beast Souls, hindi ito gaanong praktikal. Kung ang hinaharap na teknolohiya ay makakapagtaas ng nilalaman ng Z-Steel sa higit sa 50%, maaari itong mabawasan ng marami ang bigat. Senador, makipag-usap ka sa iyong mga kaibigan at hayaan akong sumali sa inyo. Maaari kong ibigay sa kanila ang mga Z-Steel supplies, tanong ni Lin Beifeng. Sa kasamaang palad, wala akong magagawa, ngumiti si Hansen kay Lin Beifeng. Sa katunayan, napakayaman mo na maaari mong itayo ang sarili mong koponan at sumugod sa mga bundok. Madali na lang makakuha ng mga mutant na nilalang noon. Ngumiti si Lin Beifeng ng mapait, sinubukan ko, ngunit hindi ito kasing dali sa steel armor shelter gaya ng sa aking dating shelter. Ang puwersa ng militar ni Qin Zuan ay matatag at walang sino man ang makakahamon doon. Ang mga tao na mabibili ng pera ay nasa gang ni Son of Heaven na. Kahit na mayaman ako, hindi ko kayang mangakit ng isang halimaw tulad ng Starry Group. Ang natitirang mga talento ay kontrolado ni Fist Guy. Kaya, wala talagang talentadong freelancer. Wala akong mapaglagyan ng aking pera. Tumango si Hansen, naramdaman din niya ito. Nang siya ay na-isolate ng parehong Son of Heaven at Qin Zuan, halos wala na siyang paraan upang makaligtas sa Steel Armor Shelter. Nag-teleport si Hansen sa Steel Armor Shelter at umalis ng tahimik sa kalagitnaan ng gabi, upang hindi siya mapansin ng gang ni Son of Heaven. Bitbit ang kanyang mga supplies, kinuha ni Hansen ang mga daan na hindi naman madalas daanan at nagsimulang maglakbay patungong Dark Swamp. Para sa iba, ang swamp ay tila impyerno, ngunit para kay Hansen na may beast soul ng Purple Winged Dragon, ito ay paraiso. Walang anumang sorpresa o panganib sa daan, matagumpay na nakapasok si Hansen sa Dark Swamp. Wala siyang nakita ni isang mang tao malapit sa swamp, lalo na sa loob nito. Hindi nag-risk si Hansen at nakahanap ng lugar na walang tao bago niya tinawag ang Black Beetle at Purple Winged Dragon Beast Soul. Suot ang kanyang mga purple wings at golden armor, muli niyang sinuri ang kanyang kagamitan at lumipad patungo sa Dark Swamp. Ang kapaligiran ng Dark Swamp ay katulad ng paglalarawan sa poster. Talagang napakabihira ng mga flying creatures. Paminsan-minsan, nakakita siya ng ilang carrion birds na hindi niya man lang ginamitan ng arrows. Kung may anumang ibon na naglakas loob na lumapit, puputulin niya ito sa dalawang bahagi gamit ang Sherry Katana. Maraming nakakalaso ng mga hayop at insekto sa swamp. Matapos makalipad ng hindi bababa sa isang araw, nakita ni Hansen ang isang mutant na nilalang. Ito ay isang nakakatakot na tatlong paa na toad na kasing laki ng isang truck na nakadapo sa putik, natatakpan ng mga bukol at naglalabas ng berdeng gas. Hindi si Hansen interesado dito. Kahit napatayin niya ang bagay na ito, sobrang laki nito para sa kanya upang dalhin ang kanyang karne. At aabutin siya ng ilang buwan upang matapos ang pagkain ng karne nito, na hindi sulit para sa ilang mutant geno points. Talagang ito ay isang paraiso. Matapos makalipad ng higit sa 2 oras, nakita ni Hansen ang isa pang mutant na nilalang. Napapalibutan ng isang grupo ng itim at puting ahas, isang dagwang pulang Snake King ang lumalangoy sa mga reds. Hindi lumapit si Hansen dito kundi nag-hover sa hangin, pinapagalaw ang kanyang malalaking pakpak. Walang sino man sa mga ahas ang nakapansin sa kanyang presensya. Kumuha ng sniper arrow mula sa quiver, ipinasok ni Hansen ang isang sinulid sa butas sa nock, inihanda ang arrow at tinutok ito sa Snake King na isang talampakan ng haba. Bigla, pinaikit ni Hansen ang kanyang mga mata at ang sniper arrow ay lumipad na parang kidlat. Ang pulang Snake King ay kasalukuyang bumubukas ng kanyang bibig, nakahandang lusubin ng isang nilalang na parang daga. Saktong nang binuksan nito ang bibig, isang itim na anino ang sumulpot at pumasok sa loob nito, tumago sa kanyang tiyan. Biglang umikot ang Snake King sa sakit, humihisap ng desperado. Ang mga itim at puting ahas na nakapaligid dito ay nagwala, ngunit hindi mahanap kung saan nagmula ang kaaway. Malakas na damyugo ang Snake King mula sa kanyang tinamong sugat sa tiyan at tumigil sa pakikipaglaban pagkatapos ng ilang sandali. Mutant Ghost Tooth Snake King killed. No Beast Soul gained. It's meant to gain 0 to 10 mutant geno points randomly. Ang magandang boses ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hansen. Masiglang hinailan niya ang sinulid at itinaas ang katawan ng Ghost Tooth Snake King sa hangin. Ang sinulid na ito ay hindi mas makapal kaysa sa isang buhok, ngunit bilang isang high-tech na produkto, ito ay napakamatatag at kayang tiisin ang higit sa 1 tonelada. Ang Ghost Tooth Snake King ay may bigat na 12 pounds lamang at madali niya itong nahila. Kabanata 67.
Nakatagpo si Hansen ng isang ligtas na lugar, kumuha ng ilang sanga at gumawa ng apoy. Nagpakulo siya ng isang palayok ng tubig at naglagay ng ilang piraso ng karne ng Snake King sa loob ng tubig at dahan-daang nigluto. Hindi masyadong malaki ang ahas. Matapos itong pakuluan ng maayos, may natira na lamang ng mga 2 mangkok ng sabaw. Ipinagpag ni Hansen ang mga ito mula sa palayok at sabik na kinain ang karne. Karne ng mutant ghost tooth snake ang kinakain. Isang mutant Geno Point ang nakuha. Matapos uminom ng sabaw, nakakuha si Hansen ng isa pang mutant Geno Point. Tinahin ni Hansen ang natitirang karne ng ahas at ginawa itong jerky na dadalhin niya. Bagamat hindi masyadong malaki ang ahas, hindi niya ito maubos ng sabay-sabay, kaya't naging rasyon niya ito habang nasa labas. Meow! Si Meowth ay kumagit sa isang piraso ng jerky ng karne ng ahas, na hindi sapat para sa pusa, kaya't umuungol ito kay Hansen matapos itong ubusin, niyayakap ang kanyang mabuhok na katawan sa kanya. Binalik ni Hansen si Meowth. Ang hindi makontento nitong gana ay gagawin itong kumain ng isang buong ahas. Patuloy na lumipad sa loob ng swamp, habang tiningnan ang iba't ibang nakakalason na mga hayop at insekto sa ibaba, lalo pang tumataas ang kasiyahan ni Hansen. Ang lugar ay puno ng kayamanan, madali lamang makahanap ng mga mutant na nilalang kung saan hindi makarating ang mga tao. Nakita ni Hansen ang 3 mutant na nilalang sa loob ng 2 araw. Bukod sa Snake King, ang iba pang 2 nilalang ay masyadong malalaki kaya't hindi niya na sila hinuli. Maliban sa kinakailangang oras ng pahinga, patuloy na naglakbay si Hansen. Ang kanyang destinasyon ay ang kagubatan kung saan naninirahan ang mga mutant black stingers. Lumipas ang isa pang 2 araw at hindi maganda ang swerte ni Hansen. Lahat ng nakita niya ay isang mutant na nilalang na mukhang buwaya, ngunit ang halimaw na iyon ay higit sa 10 yarda ang haba at sobrang lakas. Hindi na siya nag-abala at lumipad siya sa tabi nito. Sa ika-5 araw mula nang pumasok si Hansen sa Dark Swamp, sa wakas ay nakakuha siya ng swerte. Sa isang hindi masyadong malaking lawa, napakalinaw ng tubig na makikita ang ilalim ng lawa sa ilalim ng araw. Ang lalim ng lawa ay mga 3 hanggang 6 na talampakan lamang. Sa lawa, nakita ni Hansen ang mga grupo ng malalaki at pilak na isda, bawat isa ay mga isang talampakan ng haba, na may jagged dorsal fin na umaabot mula ulo hanggang buntot. At sa mga grupo ng pilak na isda, paminsan-minsan ay may 1 o 2 gintong isda na kasing laki, na kumikislap ang kanilang gintong kaliskis sa ilalim ng araw. Napaka-excited ni Hansen na halos siya ay tumalon. May 7 o 8 gintong isda sa lawa at lahat ng mga ito ay mga mutant na nilalang. Haha, ang Dark Swamp ay talagang aking paraiso. Inalis ni Hansen ang Doomsday mula sa kanyang likod, naglagay ng sniper arrow, at pinaputok ito sa isang gintong isda sa tubig. Pumasok ang sniper arrow sa tubig sa likod ng gintong isda. Sa isang tunog na clang, ang arrow ay dumulas, nag-iwan lamang ng puting marka sa gintong kaliskis, na hindi man lang naputol. Mabilis na binalik ni Hansen ang sniper arrow gamit ang sinulid na nakakabit dito. Ang gintong isda na inaatake ay mabilis na tumakas sa lawa. Sa hindi matagpuan ng kaaway, nakasagasa ito ng ilang pilak na isda. Ang jagged dorsal fin sa kanyang likuran ay sobrang talas na marahil ay kayang putulin ang bakal. Nakunat ang noo ni Hansen dahil hindi niya inaasahan na kahit ang mga araw na may 5% ng Z-Steel ay hindi kayang tumago sa mga kaliskis ng gintong isda. Isinasaalang-alang ang laki ng gintong isda, tiyak na kayang ubusin ni Hansen ang isang buong isda sa isang araw. Sa napakaraming isda dito, ito ang perpektong pagkakataon upang madagdagan ang kanyang mutant Geno Points. Kailangan ko ng magandang arrow, isang Beast Soul Arrow, nag-alala si Hansen. Kung mayroon lamang siyang Beast Soul Arrow ngayon, madali niyang mapapatay ang lahat ng mga gintong isda sa isang iglap. Nakatigil si Hansen sa itaas ng lawa at maingat na pinanood ang mga gintong isda. Pagkalipas ng ilang sandali, lumiwanag ang kanyang mga mata. Lumipad siya para kumuha ng mahabang sanga at sinimulang igalaw ito sa tubig. Ang nagulat na mga pilak at gintong isda ay mabilis na lumangoy sa iba't ibang direksyon. Si Hansen ay labis na natuwa. Dahil sa sobrang tigas ng kanilang dorsal fin, hindi kayang yumuko ng mga isdang ito. Kaya kahit na mabilis sila, hindi sila makapagbago ng direksyon o makatalon. Si Hansen ay labis na natuwa dahil makakalapit na siya sa lawa at hindi na kailangang mag-alala sa pag-atake ng mga isda. Hindi makakasakit ang mga Z-Steel arrows sa mga isda, ngunit mayroon siyang katana na mas matalas pa kaysa sa mga Z-Steel arrows. Kung malapit siya sa isang isda, malamang na mapapatay niya ito gamit ang katana. Ang katana ay, pagkatapos ng lahat, 4 na talampakan ang haba at itinuturing na maikling sandata.
Kaya't kinuha ni Hansen ang isang 6 na talampakang sanga na kasing kapal ng kanyang braso at ikinakabit ang Shire Katana sa isang dulo ng sanga, ginawang isang mahabang pangsaksak. Nakatigil si Hansen malapit sa ibabaw ng lawa at nagmasid ng matagal. Nang ang isang gintong isda ay lumangoy pataas sa ibabaw, mabilis na sinaksak ni Hansen ang katana pababa tulad ng kung paano ang isang mangingisda ay sumusulong sa isang isda. Tumagos ang katana sa mga kaliskis ng gintong isda patungo sa kanyang katawan. Si Hansen ay labis na natuwa. Binalik niya ang katana at lumipad pabalik sa himpapawid. Sa kabila ng lahat, ang katana ay nakakabit sa isang sanga. Kung patuloy siyang makikipaglaban sa gintong isda, ang brittle na sanga ay maaaring mabasag at ayaw niyang mahulog ang katana sa lawa. Ang nasugatang gintong isda ay nagmadaling gumalaw sa tubig, nakakasakit ng maraming pilak na isda sa kanyang daraanan. Sa lalong madaling panahon, nawalan ito ng lakas at lumutang ng pabaligtad sa ibabaw. Pinatay ang mutant sawfish. Walang beast soul na nakuha. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Inilabas ni Hansen ang patay na isda at sobrang saya niya na halos umungol siya ng malakas. Nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon at ginamit ang parehong pamamaraan upang manghuli ng 3 mutant sawfish pa bago lumubog ang araw. Haha, 4 na mutant na nilalang sa isang araw. Ito ang aking pinagpala na lupa. Nakatagpo si Hansen ng isang ligtas na lugar sa tabi ng lawa at tinanggal ang lahat ng karne mula sa mutant sawfish. Nagluto siya ng ilan at ginamitan ng asin ang natitirang bahagi upang mapanatili ito. Karne ng mutant sawfish ang kinakain. Isang mutant geno point ang nakuha. Karne ng mutant sawfish ang kinakain. Isang mutant geno point ang nakuha. Masarap na isda sa kanyang bibig at kahangahangang balita sa kanyang tainga, si Hansen ay sobrang saya. Kabanata 68. Meow. Si Meowth ay mabilis na umiikot sa paligid ng apoy. Sa apoy, may mga piraso ng jelly-like na karne ng sawfish. Nang pinainit, ang langis ay kumikilos mula sa isda, nag-iingay na may malakas at sariwang amoy, na nagiging sanhi ng pagdilig ng bibig kahit mula sa malayo. Ibinato ni Hansen ang isang malaking piraso ng lutong sawfish kay Meowth at kumuha ng isa para sa kanyang sarili. Ang matabang isda ay halos natutunaw sa kanyang bibig na nagpagustong lunukan ang kanyang dila. Bilang isang mutant na nilalang, ang karne ng sawfish ay mas masarap kaysa sa karaniwang isda. Kahit ang mga isdang gaya ng groupers ay malayo sa kalidad nito. Kahit na iniihaw lamang ito ng basta may kaunting asin at paminta, ang sawfish ay wala talagang amoy ng isda, ito ay purong matamis at masarap. Kung ito ay madadala sa labas ng God's Sanctuary, marahil ito ang magiging hari ng lahat ng isda. Kahit ang mga ordinaryong putahe ay wala ng bentahe. Isang mutant sawfish ay marahil maibebenta ng 10 milyong. Nakakabigo. Ibinato ni Hansen ang isa pang piraso ng sawfish kay Meowth. Hindi maaaring dalhin ang mga mutant na nilalang mula sa God's Sanctuary. Gayun din, wala siyang lakas upang dalhin ang lahat ng sawfish na nahuli niya mula sa Dark Swamp. Mas marami pang sawfish sa lawa kaysa sa inaasahan niya. Nakapatay na siya ng 15 sa mga ito sa mga nakaraang araw. Matapos kumain ng ilan, hindi na siya makakuha ng mutant geno points mula sa pagkain ng sawfish. Dahil hindi niya maiaabot ang lahat, nagpasya na siyang pakainin ito kay Meowth. Ang mutant geno points ko ay 31 na ngayon. Napakamasaganang paglalakbay. Ang Dark Swamp ay masyadong mapanganib para sa mga ordinaryong tao, kaya maraming mutant na nilalang ang naninirahan dito. Marahil ay maaari kong maabot ang max sa aking mutant geno points sa paglalakbay na ito. Nasa magandang mood si Hansen at ginantimpalaan si Meowth ng isa pang piraso ng isda. Ang natitirang karne ng sawfish ay ginawa ni Hansen na jerky. Bago siya umalis, tumingin siya muli sa loob ng lawa upang tingnan kung mayroong isda na namiss niya. Nakita ang isa pang mutant golden sawfish, pinatay ito ni Hansen sa parehong paraan. Mutant sawfish killed. Beast soul of mutant sawfish gained. It eats meat to gain 0 to 10 mutant geno points randomly. Ilang segundo bago naisip ni Hansen kung ano ang nangyari. Halos siya ay tumalon sa saya. Matagal na mula nang makakuha siya ng anumang beast soul at bigla na lang siyang nakakuha ngayon. Isang mutant pa. Hindi na makapaghintay si Hansen na malaman kung anong uri ang sawfish beast soul. Kung ito ay isang arrow, magiging labis ang kanyang kasiyahan. Uri ng mutant sawfish beast soul, spear. Bahagyang nadismaya si Hansen, ngunit sa pangkalahatan ay excited. Bagamat hindi ito isang beast soul arrow, ang spear ay isa pa ring tanyag na uri ng sandata, lalo na ang isang mutant beast soul spear. Nang tawagin ng mutant sawfish beast soul, bigla na lang siyang nagkaroon ng gintong spear sa kanyang mga kamay. Ang spearhead ay 1 pulgadang haba na may matalas na cutting edge sa magkabilang panig.
Ang spear ay nakakatakot kahit sa kanyang itsura. Hinawakan ni Hansen ang spear at naramdaman na ito ay mabigat ngunit madaling gamitin. Ang matalim na spearhead ay nakapagputol ng isang makapal na puno sa isang simpleng slash, parang pinutol lang niya ang tofu. Sino man ang magpapainis sa akin sa hinaharap ay kailangang makipagdeal sa spear na ito. Sinubukan ni Hansen ang spear ng ilang sandali at hindi niya ito inilagay hanggang sa nagsweat siya sa kanyang noo. Ang isang mutant beast soul weapon ay nagbigay ng tagumpay sa kanyang paglalakbay sa Dark Swamp. Ang spear na ito ay sapat na upang gawing mayaman ang isang ordinaryong sambahayan. Sa huli, ang mga beast soul weapons ay hindi kailangan ng pag-aayos at madali dalhin. Maliban kung ito ay ganap na masisira, makakabawi ito sa sarili, hindi tulad ng Z-Steel weapons na kailangang ayusin kung may chip. Bagamat marami na siyang nakuha, hindi pa rin niya naabot ang kanyang pangunahing layunin na makakuha ng isang kinakailangang mutant beast soul arrow. Kaya't daladala niya ang natitirang mga jerky at lumipad muli sa Dark Swamp. Ang poster ay nagtatangkang makatakas at hindi makapagbigay ng direksyon. Kaya't mahirap hanapin ang kagubatang kanyang binanggit. Sa kabutihang palad, mayroon si Hansen ng kakayahang lumipad, kaya't makikita niya ang malayo mula sa langit. Sa susunod na 2 araw, hindi naging maganda ang swerte ni Hansen. Wala siyang nakitang mutant na nilalang, ngunit ilang beses siyang nakatagpo ng mga swarms ng nakakalaso na insekto. Habang pinapanood ang walang katapusang mga insekto na kumikilo sa ilalim niya na parang baha at walang iniiwang buhay sa kanilang daraanan, hindi siya makaiwas na manginig. Kung hindi siya nakalipad at na-atake ng mga insekto na ito, hindi na mahalaga kung siya ay fit o hindi. Ang mga swarms ng mga langgam ay kayang pumatay ng elepante, lalo na ang mga nakakalaso na insekto na ito. Kahit ang sinumang may max sacred geno points ay mahihirapang makaligtas. Sa wakas, nakatagpo si Hansen ng malinis na tubig. Matapos punan ng kanyang supply ng tubig, nagluto siya ng isang palayok ng sabaw ng isda at nagdagdag ng ilang karne ng Snake King dito. Hindi nagtagal ay kumalat ang amoy sa paligid. Hindi natatakot si Hansen na maakit ang mga nakakalaso na hayop dahil suot niya ang Black Beetle armor mula nang pumasok siya sa Dark Swamp. Nang halos handa na ang sabaw, naghahanda na si Hansen na tamasahin ito kasama si Meowth. Bigla siyang nakarinig ng tawag ng ibon na sinundan ng isang sipol. Isang malaking itim na ibon ang lumipad pababa mula sa langit, ang mga pakpak nito ay ilang dosenang talampakan ang haba at ang mga kuko ay matalas na parang metal na hook. Nagulat si Hansen, Chet, hindi ba sinabi ng poster na walang mga advanced flying creature sa Dark Swamp? Batay sa kanyang itsura, ang ibong ito ay tiyak na isang mutant na nilalang. Humakbang si Hansen pabalik at nakita ang malaking ibon na lumapag sa tabi ng apoy. Nang tumayo ito sa lupa, mas mataas ito kaysa sa ulo ng isang elepante. Ang kumikislap na madilim na mga mata ng ibon ay nagbigay dito ng isang maharlikang anyo. Pagkatapos lumapag ng ibon, isang batang lalaki na nakasuot ng itim na damit ang tumalon mula sa likod ng ibon at tumingin sa karne sa palayok. Batang lalaki, bibilhin ko ang karne mo. Lumakad siya ng mayabang at nagtapon ng isang piraso ng hilaw na karne na mukhang paan ng baka sa lupa at sinabi, ito ang iyong maswerteng araw, bata. Ito ang hita ng isang mutant poisonous cloud beast. Matapos sabihin iyon, hinawakan ng batang lalaki na nakasuot ng itim ang masarap na isda at karne ng ahas sa palayok. Hindi ako makikipagkalakalan sa iyo, nakakunot ang noo ni Hansen. Mabilis ang batang lalaki na nakasuot ng itim at nakaina ang isang piraso ng isda. Nang nakatakdang pagtawanan si Hansen sa pamamagitan ng pagtukoy sa katotohanan na nag-aalok siya ng karne ng mutant na nilalang kay Hansen, narinig niya ang boses na nagsasabi sa kanya na nakakuha siya ng isang mutant geno point. Bigla siyang napatigil, paano ito nangyari? Isang pirasong karne lang ito, at nagdagdag ito ng isang mutant geno point. Kaya, marahil ay may buong mutant na nilalang sa palayok. Kabanata 69. Sawa na si Luwinan sa pagkain ng karne ng poisonous cloud beast sa mga nakaraang araw. Umaasa sa kanyang mutant iron-feathered bird beast soul, lumipad siya sa Dark Swamp upang manghuli ng mga mutant na nilalang at isa lamang ang napatay niya sa mga nakaraang araw. Ang halimaw na ito ay mas malaki kaysa sa isang baka, at higit sa kalahating buwan na niyang kinakain ang karne nito at may natitirang hita pa. Nakakuha lamang siya ng 5 mutant geno points mula dito sa ngayon. Kakatapos lang niyang kumain ng isang piraso ng karne mula sa palayok at nakakuha na siya ng isang mutant geno point. Bigla niyang naisip kung bakit ayaw ni Hansen na makipagkalakalan, bagamat pareho silang mutant na nilalang, ang hita na mayroon siya ay nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa nasa palayok ni Hansen. Tumingin si Luwinan sa palayok ng karne na may pinanibik at pagkatapos ay napatingin kay Hansen. Hawak ang isang kutsilyo, humuni siya.
Ang iron-feathered bird ay umiikot ang mga pakpak at nag-hover sa kanyang ulo. Gusto mo bang makipagkalakalan o hayaan mo akong bugbugin ka bago ko kainin ang mga bagay mo? Naghahanda na si Luwena na umalis ng walang bayad. Walang sino man sa Dark Swamp at walang makakaalam kung papatayin niya si Hansen. Dahil mayroon siya ng iron-feathered bird mount, walang sino man ang makakapantay sa kanya dito. Umalis ka, tahimik na sagot ni Hansen. Ikaw ang nagudyok sa akin, sigaw ni Luwena na nahihiya at hinampas ang kanyang kutsilyo kay Hansen. Kahit na nakakuha siya ng Beast Soul ng Mutant Iron-Feathered Bird, maliwanag na wala siyang kaparehong swerte sa mga Beast Soul weapons, ang kanyang kutsilyo ay isa na may 5% ng Z-Steel. Nagsusuot si Hansen ng Sacred Blood Armor, kaya't hindi siya natatakot sa ganitong uri ng sandata. Hindi man siya nag-transform sa Bloody Slayer, agad niyang tinawag ang kanyang Mutant Sophish Spear at ginamit ito laban sa kutsilyo ni Lo. Frarak! Ang Sophish Spear ay putol ang kutsilyo na parang gawa sa tofu at patuloy na sinaksak si Lo. Shit! Naisip ni Lu Weinan. Ikinilos niya ang kanyang mga paa na parang ahas at bahagyang nakaligtas sa atake ni Hansen. Walang pahinga, mabilis na tumakbo si Lo pabalik gamit ang kakaiba ngunit makinis na mga posisyon ng katawan. Nakatama si Hansen ng ilang ulit at mabilis na tumalon si Lo sa likuran ng kanyang ibon na mount at umakyat sa himpapawid. Anong lakas ng loob mong hamanin ako? Patayin kita, sabi ni Luwena nang may tagumpay, kinuha ang kanyang pana at arrow upang barilin si Hansen na nasa lupa. Biglang lumitaw ang mga pakpak mula sa likuran ni Hansen at siya ay mabilis na umakyat sa himpapawid na mas mataas at mas mabilis kaysa sa iron-feathered bird. She asterisk T. Si Luwena ay nabigla. Paano niya alam na kaya rin ng taong ito na lumipad at mayroon pang mga pakpak sa halip na mount? Sa hindi sinasadyang paraan, inutusan ni Lo ang iron-feathered bird na umakyat pa. Kahit na ang mayroon si Hansen ay Mutant Beast Soul Wings, hindi siya makakalipad ng masyadong mabilis o masyadong mataas. Dapat ay kayang alisin siya ng iron-feathered bird. Ngunit kalaunan ay napagtanto ni Lo na mali siya, ang kanyang kaaway ay hindi lamang kayang lumipad ng napakataas, kundi pati na rin ang napakabilis, na nahuhuli siya sa isang iglap. Sino itong halimaw na ito? Ang mga pakpak niya ay hindi maaaring sacred blood, tama ba? Halos umiyak si Lu Weinan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kanyang kaaway. Sa kanyang mga pakpak at gintong armor at spear, si Hansen ay mas mukhang anghel kaysa sa tao. Nang mahuli na ni Hansen si Lu Weinan, sinaksak niya ang spear patungo sa kanya. Ang tanging nais ni Lo ay durugin ang kanyang sariling ulo sa pader. Bakit siya nagtatangkang tumakas sa likuran ng iron-feathered bird? Ngayon, hindi na niya magagamit ang kanyang mga posisyon. Nakaupo siya sa ibon, wala siyang matatakbuhan. Kung gagalaw siya, mahuhulog siya. Whoosh! Ang spear ay sumaksak sa puwit ni Lu Weinan, nag-iwan ng mahabang sugat, hindi nahadlangan ng malambot na armor ni Lo ang talim ng spear. Bro! Brother! Kalma! Isang pagkakamali lang ito. Sigaw ni Lu Weinan na nagmamadali. Hindi siya pinansin ni Hansen at sinaksak siya muli, gumagawa ng symmetrical na sugat sa kabilang bahagi ng kanyang puwit. Nagsimula ng damyugo ang mga sugat. Big brother? Uncle? Nagkamali ako. Itigil mo ang pagsaksak o mamamatay ako. Sumusuko ako, sumigaw si Lu Weinan habang nagmamakaawa para sa awa. Hindi siya pinansin ni Hansen at patuloy na sumaksak. Nakita ni Lo ang nakakatakot at kumikislap na gintong spear at umiyak, Big brother, pakibagalan. Pareho tayong lalaki. Wala itong magandang dulot sa iyo kung papatayin mo ako. Nakikita mo, mayroon akong flying mount na magiging kapaki-pakinabang sa iyo kung kailangan mo akong ipagawa ng mga bagay. Ouch! Muli siyang sinaksak at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Labis na siyang dumudugo at mamamatay na siya bago magtagal. Tumingin siya sa kanyang sarili at nakita niyang nakasuot siya ng itim. Inabot ni Lo ang kanyang mga damit at pinunit ang kanyang puting underwear na may dugo. Iwinawagayway ang kanyang underwear sa isang kamay, sumigaw siya, Big brother, huwag nang saksakin. Sumusuko ako. Maaari tayong makipag-usap. Hindi ba totoo na mayroon tayong pulisya sa alyansa na magbigay ng magandang pagtrato sa mga bihag? Tahimik na nanatili si Hansen. Inisip ni Lo na hindi siya naririnig ni Hansen dahil sobrang lakas ng hangin habang lumilipad. Kaya't naisip niyang gamitin ang universal na paraan ng pagsuko, ang pagwawagayway ng puting bandila. Nakita ni Hansen na winawagayway ni Lo ang kanyang punit na underwear at halos natawa siya ng malakas. Lumipad pabalik, pinigilan niya ang kanyang tawa at inutusan. Biglang natuwa si Lu Weinan, at mabilis na inutusan ang mutant iron-feathered bird na bumalik sa lugar kung saan niya nakilala si Hansen.
Nang bumalik sila sa lugar kung saan ginawa ang apoy, nandoon pa rin ang palayok ng karne. Nahulog si Lu sa lupa at sumigaw habang hinahawakan ang mga sugat sa kanyang puwit. Kaya, sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran para sa aking pagkatalo? Ngumiti si Hansen at tiningnan si Lu Weinan na nakahawak sa kanyang puwit gamit ang parehong mga kamay. Biglang nanigas ang mukha ni Lu Weinan, Big Brother, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo, maliban sa iron-feathered bird na ito. Pwede mong piliin. Tinawag niya ang ilang beast souls at sinabing may hinanakit, ito lamang ang mayroon ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Sinuri ni Hansen ang 7 o 8 beast souls na tinawag ni Lu Weinan at may nakita pang mutant beast soul. Alam niyang tiyak na may itinatago si Lo. Ngunit dahil tinawag ni Lo ang isang mutant beast soul, nangangahulugan ito na handa siyang ibigay ito para sa kanyang buhay. Sa parehong oras, ginagamit niya ang beast soul na ito upang tanggihan ang hiling ni Hansen na ang iron-feathered bird bago pa man siya humiling. Umaasa siya sa ibon upang makaligtas dito at hindi niya ito ibibigay kahit kailan. Yung mutant beast soul. At ikaw, bago ako umalis ng Dark Swamp, kailangan mong sundin ang aking utos. Iniisip ni Hansen na maaaring maging kapaki-pakinabang ang batang ito, at ayaw din niyang mag-isa si Lo. Kung mahanap ni Lo ang kagubatan at patayin ang mga mutant black stingers, mawawala ng kabuluhan ang pangunahing layunin ni Hansen sa paglalakbay na ito. Kabanata 70. Sumang-ayon si Lu Weinan, ngunit nanatiling alerto habang inilipat niya ang mutant beast soul kay Hansen, nag-aalala na baka patayin siya ni Hansen pagkatapos makuha ang beast soul. Sa kabutihang palad, hindi sinubukan ni Hansen na patayin siya matapos niyang matanggap ang mutant beast soul. Bumalik siya sa apoy at gumamit ng tasa upang kumuha ng ilang sabaw. Sa gulat ni Lo, kumuha lamang si Hansen ng sabaw at walang karne. Bagamat magkakaroon ng ilang Geno points sa sabaw, ang karamihan ng Geno points ay mananatili sa karne. Bakit sabaw lamang ang kinuha ni Hansen? Habang naguguluhan si Lu Weinan, nakita niyang tinawag ni Hansen ang isang itim na pusa, at inilagay ang lahat ng karne sa palayok sa isang mangkok sa harap ng pusa. Umiyak ang itim na pusa at mabilis na tumakbo papunta sa mangkok, sinimulang lumunin ang karne. Nagtataka si Lu Weinan. Napagtanto niya na ang karne na sinubukan niyang agawin at nagbayad ng malaking halaga para dito ay naging pagkain ng pusa. Saan nanggaling ang taong ito? Nagsusustento ng mutant creature meat sa isang pusa, anong klase ng tao ang gagawa nito? Talagang nais ni Lu Weinan na durugan ang kanyang ulo sa pader. Nagsapalaran siya ng kanyang buhay para sa pagkain ng pusa. Sa pag-iisip tungkol sa pusa, nagulat siya. Sa lahat ng beast souls na kilala ng tao, tanging isang beast soul pet ang kailangang pakainin, habang ang mga mounts at iba pang uri ay hindi. Ang pusa ni Hansen ay tiyak na hindi isang ordinaryong hayop. Tiyak na ito ay isang beast soul pet. Ngayon, hindi marami ang makakapag-alaga ng isang beast soul pet. Ang isang beast soul pet ay walang kakayahang makipaglaban sa simula at kailangang pakainin ng karne ng iba't ibang nilalang upang lumago. Kapag ito ay lumago sa isang tiyak na antas, magta-transform ito ng isang beses, at pagkatapos ng transformation ay magkakaroon ito ng kakayahang makipaglaban. Ngunit masyadong maraming karne ng nilalang ang kinakailangan upang lumago ang isang beast soul pet hanggang sa transformation. May mga tao na sinubukang pakainin ang mga ordinaryo at primitive beast soul pets, ngunit ang kanilang kakayahang makipaglaban ay hindi malakas pagkatapos ng transformation. Tungkol sa mga mutant beast soul pets, halos walang sino man ang susubok na pakainin ang mga ito, dahil kakailanganin nila ang maraming mutant creature meat upang mag-transform, ang dami nito ay sapat na para sa ilang individual na maabot ang max mutant Geno points. Sino ang magbibigay nito sa isang alagang hayop? Sa pag-iisip na ito, naisip ni Lu Weinan na talagang kahanga-hanga si Hansen. Inisip niya, ito ay isang taong kayang mag-alaga ng mutant beast soul pet. Siya ay tiyak na tagapagmana ng ilang makapangyarihang pamilya na nakatanggap ng ganitong atensyon at pagsasanay. Big Brother, ano ang pangalan mo? Tanong ni Lu Weinan na may ngiti, gustong malaman ang tungkol sa pinagmulan ni Hansen. Hindi mo ba ako kilala? Medyo nagulat si Hansen sa tanong. Nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi napansin ni Lu Weinan mula sa kanyang armor na siya si Dollar. Kahit na nakita ang kanyang mga pakpak, hindi pa rin siya nakilala ni Lo, na nangangahulugang tunay na hindi siya alam ang tungkol kay Dollar. Nakita na ba tayo noon? Tumingin si Lu Weinan kay Hansen na may pagkalito, maling naintindihan ang sagot ni Hansen. Hindi. Patuloy na umiinom ng sabaw si Hansen. Biglang naunawaan ni Lu Weinan na sinasabi ni Hansen na dapat na siyang makilala, na nangangahulugang si Hansen ay isang sikat na tao, na nagpatibay kay Lu na si Hansen ay mula sa isang kilalang pamilya, kung hindi ay hindi siya magmumukhang mayabang.
Biglang tiningnan ni Lou si Hansen ng mas sabik. Naalala ni Hansen na si Dollar ay talagang viral sa Skynet kaya't dapat ay narinig ng karamihan ng tao ang tungkol sa kanya. Kailan ka dumating sa Dark Swamp? Tumingin si Hansen kay Lou Weinan at nagtanong. Naging masigasig si Lou Weinan at sinabi kay Hansen ang lahat ng alam niya. Sa wakas ay nalaman ni Hansen kung bakit hindi narinig ni Lou Weinan ang tungkol kay Dollar. Ang batang ito ay hindi kailanman nag-teleport pabalik mula nang pumasok siya sa God Sanctuary 1 taon na ang nakararaan. Mukhang maayos naman ang kanyang kalagayan. Tiningnan ni Hansen si Lou, nagulat. Hindi siya makapaniwala na si Lou Weinan ay magiging ganito kalakas. Alam ni Lou Weinan kung ano ang iniisip ni Hansen mula sa kanyang mga hitsura. Namula siya at mabilis na nagsabi, kami ng mga Lo ay dalubhasa sa pagsasanay ng mga body positions. Wala nang sino man ang makakapantay sa amin sa larangang ito. Bagamat ako ay walang espesyal na kakayahan, nais kong ipagpatuloy ang aming tradisyon. Mula nang pumasok ako sa God Sanctuary, pinipilit ko ang aking mga limitasyon hanggang sa maabot ko ang threshold transcendence. Magpakatoto ka, tiningnan siya ni Hansen ng malamig na tingin. Ahem, ang totoo, kami ng mga Lo ay may mahusay na kakayahan sa pagtakas na ipinamana sa aming pamilya at alam naming tumakbo mula sa panganib, nilinaw ni Lou Weinan. Ngayon ay naalala ni Hansen na talagang kakaiba ang mga posisyon ng katawan ni Lou Weinan. Kung hindi tumakas si Lou patungo sa langit gamit ang kanyang ibon na mount at nawala ang kanyang mga bentahe, hindi sigurado si Hansen kung kaya niyang saktan si Lou. Sa loob ng buwan na ikaw ay nanatili sa Dark Swamp, nakita mo ba ang isang kagubatan kung saan ang mga puno ay matangkad ngunit kalat, at sa ilalim ng mga puno ay may mga bulaklak? Tanong ni Hansen. Nag-isip si Lou at pagkatapos ay umiling, hindi ko nakita ang ganitong lugar. Sa palagay ko, wala nang matataas na puno sa Dark Swamp. Hindi alam ni Hansen kung nagsabi si Lou ng totoo, kaya hindi na siya nagtanong muli. Nagpahinga siya sandali, at umalis muli kasama si Lou matapos ang bukang liwayway. Ang mga sugat ni Lou sa puwit ay hindi pa gumagaling. Sa kabutihang palad, mayroon siyang flying mount, kaya okay lang siya. Tuwing oras ng pagkain, si Lou Weinan ay nakatingin kay Hansen na pinapakain si Meowth ng mga piraso ng tuyong isda at lihim na bumubulong, nararamdaman ang kanyang inferioridad kumpara sa isang pusa. Marahil ay dumating na ang swerte. Sa pagtatapos ng araw, nang si Lou ay nagrereklamo na walang nakitang mutant na nilalang sa buong araw, nakita ni Hansen ang isang itim na hornet na kasing laki ng kamao sa damuhan. Black Stinger. Nagulat si Hansen at mabilis na gumawa ng senadoryas kay Lou Weinan na manatiling tahimik at panoorin ang hornet mula dito. Pagmasdan ng nakakalaso na hornet. Huwag itong guluhin, at huwag itong hayaang mawala sa iyong paningin. Sabi ni Hansen at lumipad sa himpapawid upang tumingin sa paligid dahil madalas na mahamog sa Dark Swamp. Wala siyang nakita ni isang matangkad na puno o hornet nest sa loob ng 20 milya. Parang hindi malapit ang pugad ng Black Stinger. Sundan ito at baka matagpuan natin ang pugad nito, naisip ni Hansen habang lumilipad sa tabi ni Lou at ginabayan siyang tahimik na sundan ang Black Stinger. Nakuha ni Lou Weinan kung ano ang nais gawin ni Hansen, at tahimik silang sumunod sa Black Stinger. Sa kabutihang palad, pareho silang makakalipad, kaya hindi mahirap makasabay sa Black Stinger. Sinasundan ng Black Stinger, lumipad sila ng 12-dosenang milya, at nagsimula ng makakita ng mas maraming Black Stingers. Hindi nagtagal, biglang nakita ni Hansen ang isang malaking puno na nakatayo sa swamp. Sa ilalim ng canopy nito ay may isang malaking pugad ng itim na hornet na kasing laki ng isang hot air balloon.